Okay guys, nandito tayo ngayon sa Karunungan Village, no? Mayroon tayong service dito na LG, no? So nag-error daw ito guys. Tingnan natin kung anong error ang lumalabas nito, no? Dito tayo ngayon sa may Karunungan, no? Malapit sa Muntinlupa. Ayan guys, DE error, no? DE error ang lumalabas sa washing machine. So ngayon guys, tunghayan po natin kung paano natin gawin yung DE error ng ganitong model, no? So ito po ay LG inverter na LG non-inverter na automatic washing machine, no? So ang DE error guys, usually yan, ang problema niyan ay door error, no? Or door switch, no? Ang problema, no? Pero sa mga ganitong model kasi guys, kung mapansin nyo, wala kayong makikitang door sensor dito, no? Or door switch dito sa likuran, or lead switch, wala rin, no? Wala kayong makikita. Ang parts lang nito na nasa likod guys, yung inlet valve, water level sensor, no? Yun lang yung makikita mo dito sa likuran na parts, no? Then yung sa harapan naman yung kanyang board, no? So wala kang makikitang separate na sensor or lead sensor or lead switch, no? So ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano namin repairin or paano natin repairin yung mga ganitong problema, no? DE error. Actually guys, kapag ganito ang problema, medyo mahirap siya i-DIY, no? Kung talagang hindi marunong, no? Maliban na lang kung sa mga marunong. Ayan. So ito guys, binuksan natin yung cover. Ayan, kung mapansin nyo guys, dito sa ilalim, wala siyang lead sensor or lead switch, no? Wala kang makikita. Hindi tulad to sa ibang model, sa ibang brand na mayroong nakaipit dyan na lead sensor, no? So wala siya, tulad ni Samsung, no? Mayroon silang ganon. Ibang brand, mga Midea, no? Mayroon silang door sensor na pwede natin i-bypass, no? So ito guys, sa pagkakataong ito, wala siya, no? So ngayon, ituro namin sa inyo guys, no? Kung paano ito gawin, paano repairin yung ganitong problema, no? So ito guys, yung board, no? Kakalasin natin. Babaklasan natin yung kanyang board, no? I-unscrew natin to. Pero bago yan, check mo natin yung sensor, no? Kung ayos pa ba yung reading nito, no? Pero hindi ito ang nag-cause ng DE error, guys, no? So i-check lang natin dahil binuksan na natin to para sigurado na maayos pa yung sensor niya pag siniservice natin, no? Pag i-testing natin mamaya. Ayan. Tingnan natin. Ayan, 22.3. So, good pa yung sensor, guys. Wala pang problema, no? So, ayan. Ibabalik natin yan. So, dito tayo, guys, sa board, no? Dito tayo mag-focus ngayon. Nandito ang problema, guys, ng DE error, no? So, ito, guys, mapansin nyo, itong sa harapan, guys, itong mayroong parang kulay white dito, guys. Kulay puti dito sa display, no? Wait lang guys ipakalas muna natin to. Kalas muna natin yung board, no? Para sigurado tayo. Ayan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas, no? About automatic washing machine. Kung kayo po ay bagong technician, sundan nyo lang yung mga videos natin, no? Marami kayong matutunan dyan sa mga videos, sa mga vlog na ginagawa namin, no? So, malaking tulong ito kapag ma-apply nyo po, no? Kapag kayo ay nagsiservice ng mga automatic washing machine, no? So, ang ano naman natin dito, actual yung mga videos natin, guys. Kaya tinuturo natin kung paano i-repair yung mga itong problema. Dahil tayo ay hindi naman natin kaya repair. Ito, guys, itong puti na yan. Ito yung may problema. Ito yung pinaka-lead sensor niya. Nasa board, no? Itong puti na yan. So, mayroong parang magnetic yan, no? Once na i-close mo yung pinto, magkakaroon ng contact dyan, no? Pag i-close mo yung pinto, para siyang magnet na magkaroon ng contact. So, yan ang pinaka lead sensor niya, no? Nasa board, naka-connect, no? So, ang gagawin natin, guys, dahil sira na yan, pwede natin yan i-bypass, no? So, ngayon, ang pagbabypass niyan, dito tayo sa board, no? Mag-o-opera tayo dito sa board para ma-bypass natin yung sensor niyan. So, kasi yan, walang, kumbaga hindi yan mapapalitan, guys, no? So, walang nabibiling pamalit dyan, no? Or unless, magpalit ka ng buong board, no? So, ang gagawin natin,
babypass natin yung sensor na yun. So, ito guys, ooperahan natin. No? Ooperahan natin ulit, no? Para lang mabypass natin yan, yung lead sensor na yan na nasa board, no? So, ang may ganitong design guys na may lead sensor sa board, itong si LG at yung Eco Aquabit na Panasonic, no? So, nasa board po ang lead sensor nila na pwede naman yan i-bypass, no? Unlike sa ibang model ni Panasonic na may separate siya na board at saka ibang brand ng washing ay may sarili silang lead sensor na hindi nakakabit sa board na pwede natin siya i-bypass, no? Gamit lang yung mga wiring. Ayan. Kung mapansin nyo guys, yung mga ganyang problema, sa katagalan kasi nasisira yan, no? Close open ng pinto. Kaya pag na-bypass mo na yan, so hindi na babalik yan, no? Wala nang problema. Ang maging downside lang naman dyan, kapag binuksan nyo yung pinto, hindi na siya mag-error, no? So yun po ang maging downside lang dyan, kapag na-bypass na natin yung door sensor, no? So tingin ko naman, hindi naman big issue yan sa ating washing machine. Kasi pwede mo naman yan i-post kung gusto mong mag-stop yung washing machine. Unlike na buo yung sensor na yan, pag binuksan mo, mag-error siya, no? Kaso later on talaga nasisira. So ayan guys, no, kung saan yung puti na yon na tinuro ko, dito nyo lang yan operahan sa tapat sa likod. Kasi kung doon nyo naman i-bypass sa harap, pwede naman yun kasi mahirapan kayo doon. So dito nyo natirahin sa likod yan, dito nyo na i-bypass. Ayan. Para safe yung pag-bypass ng lead sensor, no? Ayan. So opera tayo. Yan. So maliit lang naman, no? Pag naoperahan natin yan. Ayan. So sa mga gusto magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, Northshire Repair Shop, or message kayo sa aming cellphone number na nandyan, nakalagay, no? Pwede nyo kaming i-text dyan kung kayo po ay magpa-service, no? Kami po ay nasa Santa Rosa, Laguna. So nagsiservice po kami sa mga nearby area, no? Ayan. So ayan guys. Ayan. Kapag na-encounter nyo guys yung DE error, pag LG, usually nandito ang problema guys, no? Basta LG. Pag Samsung naman, yun, sa mga lead sensor, sa mga door switch lang yun, no? Pero kapag LG, usually nandito yan ang problema. Basta LG brand na DE error, no? Ayan. Ayan. So yan, binukla na natin, no? So dito guys, yung puti na yon, mayroong paa yan dito, dalawa, no? Yung kulay puti na yon. So dito yan guys, no? So lalagyan lang natin ng wire yon, no? So nandito, yan. Meron siya dito. Nandito yung nakakunik yung dalawang paa nun, no? So dito nyo siya i-connect ngayon. Nandito, yan. Nandito lang naman yan, yung dalawang paa niya. Ayan. Ayan. So yung dalawang paa ng puti na yon, yung yun yung nagkukontak kasi kapag sinisirado natin yung pinto. So ang gagawin lang natin guys, lagyan na lang natin to ng wire, no? Para bypass na siya. Hindi niya na kailangan, no? Ayan. So linisin lang natin. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng lead. Hihinang natin dito guys yung wire, no? Ayan. Ito guys, pang matagalan na ito, no? So, hindi na magdi-DE yung washing machine nyo. Talagang long time solution ito, no? Kasi kung palitan mo yan, kung may pamalit ka man ng ganon, later on, gaganon na naman yan. So, paglagyan natin yan ng wire, naka-bypass yan, ito po ay long time solution. Ayan. Ayan guys, no? So, lalagyan lang natin, hinang natin, ganon din kabila, no? Hinang natin, no? Para magkaroon siya ng connection. Ayan. Ayan guys, no?
Ang ganoon lang, no? Yung dalawang paa lang yan, guys, no? I-connect lang natin, no? Lagyan lang natin siya ng connection, yung dalawang paa na yon para hindi na magkaroon ng error. Magka-close, ano na siya. So, ang gagawin nyo, guys, pag naibalik nyo na yan, no? So, ang gagawin nyo, testing muna natin, no? Ayan, testing na natin, ha? Bago natin i-fix yan, testing muna natin. Nung natap na natin yung pinaka connection niya, no? Sasaksak natin para matesting. On natin yan. Lagyan natin sa spin. Start. Ayan. Tignan natin, guys, kung maglabas pa siya ng DE error, no? Ayan. Tayo lang natin, guys, no, mikot, no? So, wala pang DE na nilalabas, no? Ayan. After natin mabypass yung ano na yon. Ayan, kung mapansin nyo, guys, sumikot na siya, no? So, hindi na lumabas yung DE, no? So, good na po ito, guys, no? So, ganun lang po, guys, no? Pag-bypass nito, no? So, ipipix lang natin to, guys. So, ito, dahil tinanggal nyo ito, no? Ibalik nyo rin. Tapos, lagyan nyo ng glue para hindi siya papasukan ng tubig. May protection pa rin, no? Parang original pa rin yung cover niya. So, ang gagawin lang natin yan, linisin lang natin. Tapos, ibalik natin yung kinanggal natin, tapos lalagyan natin siya ng glue, no? So, para lang ma-sealed natin ulit yung board para walang moisture na papasok, no? Ayan. Ayan, no? So, yan. Yan. Pag nabalik na natin, so ibalik na natin yung board, no? Para original pa rin yung ano niya. Ayan, yung position niya. So, halos walang nagbago, guys. Yun lang, no? So, ang ginawa natin po, guys, ay long time solution sa DE error, no? Kasi kung pinalitan natin yan ng parts, no? Pwede naman, kukuha tayo sa mga lumang board. Baka babalik din naman, no? So, ayan. So, ayan, guys, testing na natin, no? Testing na natin ulit, no? Nakapix na siya ng maayos. Tingnan natin kung lalabas pa ba yung error niya, no? Nung nakalagay na siya sa kanyang cover, no? So, antayin lang natin, guys, no? Nasa number 8 siya. Tayo natin siya bumaba, no? Ayan. So, andito tayo ngayon sa Karunungan Village, no? Malapit sa Bilibid, no? Nandito kami na yung nag-service ng team natin ngayon. Ayan. So, 7. So, tayo lang natin. Bumaba ng 6 para umikot, guys. Ayan. Sa 7 siya. So, dapat pagbaba ng 6, guys, iikot yan. Ayan. Yan, sa 7. Medyo matagal yung ano niya, no? Yung pagbaba niya. Pero dahil may tubig kasi, no? Kung may tubig kasi, ayan. Pagdating ng 6, guys, ayan, umikot na siya. Ayan. So, okay, guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye.